Ay, magandang gabi mga boss. Oh, marami namang ganap. Mga suli-suli ng pera. Oo, to. Ha? A former Department of Public Works and Highways engineer turns over 40 million pesos from flood control projects to the Department of Justice. Former DPWH National Capital Region Regional Director Engineer Gerard Opulencia turned over the cash on Tuesday, December 16, in partial fulfillment of his commitment to give back 150 million pesos from flood control. Daming pera, oh. Bundle-bundle. Saan kaya diniposito tong pera na to? Dapat may mga tanong na ganun, mga pre, no? Kung saan bangko nilagay, no? Tuloy. Control project kickbacks. Opulencia is one of the respondents in the flood control complaints, which are undergoing preliminary investigation before the DOJ. Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon says the cases undergoing preliminary investigation are regarding flood control projects in Bulacan. The returned funds will be turned over to the Land Bank and the Bureau of the Treasury, who will do the verification and confirmation of the amount. The agencies will count and validate the bills to determine whether they are counterfeit. Bulacan District Engineer Henry Alcantara was the first to turn over to the DOJ 110 million pesos of the 300 million pesos he received as kickbacks from flood control projects. Alcantara is the district engineer who approved several flood control projects in his area, including a 55 million peso Goes to Flood Control project in Baliwag, Bulacan. Ang ano doon, mga friend, wala, may 1 billion na ba na isosoli? Tsaka, nasa na yung mga, kumbaga sa itong mga nagsosoli ho ng pera, kumbaga sa pelikula, supporting actor. Yung mga bida, wala pa yatang sinosoli. Yung mga senatong, mga kongresista, ay nako. Wala pa ho yatang nababalik. No, wala pang nagbabalik. At yung mga tinuturo ni Bernardo na sila Rimulya, Jinggoy Estrada, puro tumatanggi pa na hindi raw sila, wala raw silang alam, Villanueva. Puro hindi umaamin. O ano ba naman yan, Kakapal ng mukha na itong mga to. Puta, tinuturo na nga kayo. Nagsinusoli na nga yung pera ng mga na-share nila dyan sa anak ng putya. Ano ba naman, batas, no? Ewan, mga friend. Hindi ko makuha tong mga batas na to. Tinuturo na nga sila ng mga kasamahan nila na mga district engineer. Hindi pa rin nila tinatanggap, no? Gaano kakapal ang mukha niya itong mga senador na to, no? Ay, nako. Ito pa yung mga pre, no? Sara na naman. Kasama sa Ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation. Dito masusubukan talaga natin kung gaano bagsik ng ombudsman natin ngayon. Oo, mga friend. Halos lahat ng reklamo sa ombudsman ang bumabagsak Hindi kagaya ng panahon ni Martires. Halos ayaw na magsampa ng kaso tong mga to Dahil si Martires na para sa bayan, pinaglilingkuran, walang makalusot sa kanya, basta Duterte ang involved, no? Anak ng bating. Dating justice ho yan, no? Tapos in-appoint ni Digong si Martires sa ombudsman. Wala na. Lahat binago niya, no? Pati sa salin. Hindi pwedeng yung salin kung walang permiso yung may-ari ng salin. Puta. Ang dito, mga friend, ibig sabihin, itong Martires na to, sa loob ng mahigit 6 na taon na panunungkulan niya sa ombudsman, maraming di naman lang na tayong sabi, palpak ko ang ginawa. Pinroteksyonan talaga ang Duterte. Parang naging pa siya, Parang abogado siya ng kriminal. Walang makalusot O matami salin. Dati pinakikita yan pagdating kay hindi ka po pwedeng yan.
Confidential mga talagang pinagtanggol ni Martires yung kanyang nag-appoint sa kanya. Di ba? Kaya eto ngayon, kaya maraming nagsasampa, puro ombudsman. Dahil talagang pagkaalam, talagang si Boying Rimulya ay mahigpit. Oo. Ganon din na sinasabi ni Senator Trillanes, di ba? Dahil kaya kasi maski si Dino, si Atty. Dino, parating, puro umaasa sila na hindi magiging Martires itong si Boying Rimulya. No? Ano yun? Ganun na lang yun? Yung Martires na yun, hindi kakasuhan, hindi i-inspeksyonin kung paano yung salin niya dapat ang maimbestiga ngayon. Ganun na lang yun. Naging justice pa yata yun sa Supreme Court, di ba? Bago in-appoint ni Digong, tuloy. Bribery. Dahil yan sa mali umanong paggamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Dawit din ang 15 opisyal ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Salima Refran. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halag. Oy, mga surveyor naman. Baka itaas nyo pa yung survey nito sa pagkagiging presidente mahiya naman kayo. Ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zuleika Lopez. Ito yung nagwala si nung kinontempt. Nagwala talaga ng todo. Lumabas ang pagiging presidente ng impyerno ni Sara Duterte. Talagang parang drama ng magpakailanman Grabe. Salitang si Atty. Michael Poa at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Oh, honey. Mantakin ninyo ang ebidensya na yan, mga friend. Kaya magandang malapit naman na yung Pebrero, di ba? Paano puproteksyonan ng mga sinatong ni Sara? Si Sara Duterte sa impeachment, no? Paano man yan? Kaya nga sinasabi ko, di ba mga friend? Pag nakatakbo pa si Sara Duterte sa katakot-takot na iskandalo, na sinuong nito, ewan ko na lang. Napakahina talaga. At napakalakas ng kapit niya sa batas. Anak ng puta na patong-patong yung yung sinasabing impeachment isa lang ang makalusot doon impeach na siya ang dami kaso impeachment may bribery, may kung ano-anong Ay nako, mga boss. Kaya ako, umaasa ako na hindi makakatakbo. Pero, parati ko pa rin naririnig na paano pag ganito, hanggang ngayon, sino ilalaban natin kay Sara na matibay? Ano ba? Pag narinig ko yung mga
tawag ito, oposisyon ang pwedeng bumangga kay Sara Duterte dahil para bang wala, parang iniisip na talagang makakatakbo pa si Sara, di ba mga bros? Isa, Boying Bong Revilla posibleng maaresto bago magpasko. Na naman. Ito, ayon kay Boying Rimulya, si Senador Bong Revilla ay posibleng maaresto bago magpasko. Love is sweeter the second time around. Na naman, no? Ano pa lang yung mga nakukompare na yan? Ewan ko, yung kay Diskaya, puro sasakyan pa lang, wala pa yung kwarta, naka-freeze daw yung ari-arian nun, yung mga bank accounts niya, naka-freeze, dami yung pera. Pero yun nga yan, Diskaya, mga engineer na yan, mga ano lang yan kumbaga sa chess pawn. Yung mga opisyal na malalaking talagang nakinabang ng todo, kaya nga nagturo na di ba? Nagturo na sila Alcantara, si itong Bernardo, alam nga naman sila lang sasabit. Kumbaga sa napag-utusan lang sila nitong mga magagaling na politiko, di ba? Ito na naman, may bago na naman, katakot-takot. Ito, kay Janet Trillanes. Ang isyong yan ni Ramil Madriaga, gayon din ang plunder complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Makakasama natin live via Zoom si dating Senador Antonio Sani Trillanes. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Welcome po sa Arangkada Balita. Sir, medyo nakamute po ata kayo, Senator. Yan. Yan. Okay. Yes, opo. Yes, Senator. Senator, una, magandang hapon nga po. Welcome sa Arangkada Balita. Senator, una, alam ko minsan may mga sarili kayong sources, pero ano po anong info na nag-gather nyo tukol muna dito kay Ramil Madriaga? Bukod sa mga nalaman na natin sa telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nagkakandak po kami ng pagsisiyasat doon po sa mga salaysay niya. Binavalidate natin yung mga pwedeng mavalidate. Balik ko tayo kay Sara. Yung pagsasampa sa kanya ng kaso para sa ombudsman, no? Sabit ho yung mga 15, di ba? Yung mga tauhan niya. Puro made in Davao yan, yung mga yan. Ultimo nga yung mga bodyguard ni Sara, 400 mahigit. Puro handpick niya yan. Ayaw niya mapapalitan yan. Kung papalitan niya yan, maski wala na akong bodyguard, ganun magsalita si Sara, talagang yung mga 400 plus na bodyguard niya na yan sa parang vice presidential bodyguard, handpick ni Sara Duterte yan, kilala niya lahat. Parang may sarili siyang batalyon, di ba? Remember, papalitan sana iba doon, pero sabi niya wag na, kung sa iba manggagaling ayaw niya tanggapin. Talagang ganun kalupit si Sayad, di ba? Pero to mga pre malamang sa alamang to, pag naipit yung 15 miyembro niya, titilao ko yan, magiging witness pa sa kanya. Tignan mo. Bakit? Kung napanood niyo yung sa Quadcom, ini-interview sila Sulaika Lopez na yan, nagkakanta himatay, nagkakanta high blood, pati isang babae, di ba? Nung binibiring ni Congressman Beatrix Ruistro, ikaw ang disbursement officer, sabi. Paano bang nangyari? Kaya, yun ang order ni ma'am na ibigay namin kay La Chica at kay Nolasco Hindi mo ba alam, gaano mo kakilala yan si La Chica, si Nolasco na yan? Para ipagkatiwala amin, daang milyon na yan. Utos po ni ma'am Hindi mo sila kilala, basta utos po ni ma'am puro ganon. Kaya nung mga susunod na mga hearing, ayaw na isama ni Sara. Gusto niya siya na lang mag-isa. Sinolo niya na mag-isa. Di ba? Ganun ang diskarte ni Sara. Hindi niya na sinasama sila dahil pero ngayon pag naipit yan mga friend, sigurado titilaok yan. Alam naman sila makulong. Yung mga kasong isasampa sa kanila puro no bail.
Oh, 15 yan. Oh. Diyan sasabit si Sayad. Pero yung survey, baka naman itaas nyo pa mga surveyor. Pakinggan natin si Tocayo Sonny Trillanes. Kasi kailangan na dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At but we cannot just brush it off, no? While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Madriaga totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. So yung pong mga aligasyon po niya ay sa inyong pagkakaalam ay bago? Or meron naman po bang basehan? Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sila June Pala, at meron si isang a certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya, ito, nasanay sila sa ganyan. Ito ngayon, tinitignan din natin kung yung mga claims niya, hindi lang yung, yung claims per se, kung hindi, siya ba ay nasa posisyon na pwede niyang maggawa yung mga kiniklaim niyang ginawa niya. Yun. Gaano ba siya ka-close talaga? Kumbaga nasa inner circle ba talaga siya para malaman niya yung ganitong yung mga details na masyadong detalyado talaga na mga Yes. Pero yun nga po, Senator Trillanes, marami pa rin yung nagsasabi nga dahil yung timing nito, di ba, may nagsampa ng plunder case, biglang lumutang ito si Madriaga. Marami ang medyo may agam-agam with regard sa kanya. Kumbaga sabi, teka, wag muna natin akapin ng gusto etong si Madriaga. Pag-aralan natin na muna itong taong to at posible na baka daw pakawala ito para magulo yung investigation. Kayo ba, nababasa nyo na posibleng mangyari nga ito? Sa totoo lang, itong si Madriaga ay inilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet, no? Kasi ano yan may facing yan. Hindi pwedeng kung anong unang bungad, yun na. Kailangan makita natin, mapiga talaga natin. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. So, ito, ako nga, sa tingin ko, nahuli na ito. Supposed to be, nung kasagsagan ng Quadcom, doon ito lumabas. Kaso, mukhang hindi pa siya nag-give up dun sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yun. Kaya, siguro, binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso, Parang itong Madriaga, mga friend, kung mo to, ang katumbas na ito, Las Cañas na O yung tumistigo rin kay Atong Ang, yung security ni Atong Ang. Totoy ba yun? Oo. Parang ganito ho to Oo. Ganun ho kalapit. mabuti tayo sa punto ngayon. Ayun na nga, sa mga hindi po nakakaalam, refresh nga po kami, ano ba ang dahilan bakit siya biglang bumaliktad? Dahil considering based on the pictures and sa claims niya, na parang close na close po sila ni VP Sara. Ang basis lang naman po natin ngayon, yung official na pahayag ng kanyang abogado na ang nagkaso kasi sa kanya ng kidnapping ay si Harry Roque. At bunga ito nung mga pag-aagawan nila ng lupain sa Bataan. So mukhang part siya ng sindikato nung una. Kaso dahil
conflict of interest, ito, biglang kinasuhan siya ni Harry Roque na naipakulong siya. Kaya iyan ngayon ang estado. Siguro, nung mga nakaraang buwan ay sumusubok siya matulungan siya ni Sara Duterte, pero yun na nga, mukhang nainip na siya at walang nangyayari sa kanyang kaso, kaya ganito ang ginawa niya. And sabi raw po ni VP Sara ay fishing expedition lang daw ang inihaing reklamong ito. Ano po ang reaksyon niyo dito, Senator? Ang tibay ng pangano, mga friend. Fishing expedition. Kumpare niya yan yung Madriagan na yan. Tsaka detalyado Pinapako pa nga yung cellphone, yung mga cellphone niya, 3 cellphone niya na kinuha nung inaresto siya Nandun daw lahat Kaya palagi ko Francis sabi ko, pag talagang diniinan itong Duterte na to, sabog talaga to. Ang problema, baka matimbrehan na naman parang si Bato. Diba? Andiyan ka, may warrant to arrest ka dyan. Pakalabnaw naman ng response niya kasi alam nyo, kaya gano'n na lang dahil hindi talaga nila masasagot ito. Itong basis nung plunder case na ifinail ng mga civil society leaders at church leaders ay bunga nung investigasyon dun sa confidential funds. Ito nasaksihan ng mga kababayan natin kung paano winaldas yung 125 million pesos in 11 days, kung paano ang gastos nila ng 250,000 pesos per day sa warehouse, sa safe house na ginagamit daw nila. Tapos 250,000 pesos per day safe house, putang ina, ano yun? Grabe ang kapal na mukha, Pero nakakaharap pa rin sa tao, Yung Sara Duterte, ibang klase sila, hindi sila normal na tao. Pwedeng talagang sugo ng demonyo. Dami namang na-impluensyahan, puta na. Diyan na yung mga paggastos ng 600 plus million na confidential funds ng DepEd, nung Secretary of Education pa si Sara, na ang ginagamit yung mga fictitious names, like yung Mary Grace Piatos at iba pa. So lahat ng dokumentong nakalap doon sa hearing sa House, ay yun ang ginamit na ebidensya. Paano kaya, nakakatawa to, paano kaya i-acquit ng mga senatong to? Sa Senado. Kailangan papaliwanag mo kung bakit Hindi mo basta pwede sabihin na, acquitted sa akin yan. Pagdating ng botohan, paliliwanag mo yung boto mo Di ba? Bagay, kung si Lito Lapid, Diyaw Kadasina, sabi ni Lito Lapid. Kung ano yung nakakarami, doon ako sabi niyo. Sa final. Kaya mabigat ito. At hindi lang yan. Alam mo problema ni Sara dito, hindi lang siya yung nakasuhan. 15 sila. Kaya yun nga yung mga nakasama sa kaso, mag-iisip-isip na. Kasi unang-una, hindi naman sila yung nakinabang dyan sa pera na yan. Opo. Maari silang maging testigo laban kay Sara. And Senator, kasama ho ba kayo sa mga nagsampa? Isa ba kayo sa nagsampa ng plunder complaint laban kay VP Sara? Or may plano po ba kayong magsampa din ng sarili niyo po? Hindi po tayo kasama dun sa mga nag-file, pero na pag-alaman lang natin yung background ng ipa-file nila. At may tinitignan pa tayong mga iba pang mga posibleng graft cases na pwedeng i-file kay Sara Duterte na ilan dito ay naging basihan nung kanyang impeachment complaint. Remember, kaya hindi ito final kaagad sa ombudsman dahil nung panahon na yon, ang ombudsman ay kakampi nila Sara Duterte. Ito lang naman ang... Yun ang problema, mga friend. Diba sinasabi ko? Anong klaseng sistema ng gobyerno meron tayo? Gaya yung ombudsman daw kakampi nila Sara Duterte. Yun nga nangyari. Parang yung Martires na yan, na dating Supreme Court Justice, nung nag-resign doon, binigyan ng trabaho, putang ina, laki na sweldo niyan. Para walang yain niya yung batas, para proteksyonan niya itong mga kriminal. No? Tangina.
perang taong bayan na sinisweldo sa mga putangin ng mga ito. Sa halip na proteksyonan yung Pilipinas, ang proteksyonan, yung Duterte. O, di ba? Kaya wala akong kwenta-kwenta eh. Totoo lang eh. Maski Supreme Court to, kita mo. 12 in-appoint niya doon. Hutang na. Diyos ko. Hanggang ngayon, malakas pa kamandag talaga ni Duterte. Maski sa Senado. Tama naman. Nagbutuhan. Ha? 15. Ang tawag dito? Landslide eh. Napayag yung mga yung Senado na si Digong mapauwi na at ma-house arrest na lang. Putang ina, anong mga klaseng kademonyohan yan, no? Gusto ko lang na masabi sa mga kababayan natin, hindi po ito mga iniimbento. Bawal po yan. Pagka nag-imbento ka ng mga ganyang mga aligasyon, pwede kang makasuhan, no? At kaya sana yung mga kababayan nating kumakapit pa rin sa paniniwala na maayos na public servants itong mga Duterte. Bakit, Senador, bakit hindi pa nakakasuhan yung mga nag-imbento ng ebidensya kay Senadora Laila de Lima? Ba't hanggang ngayon wala pa yata kinakasuhan si Senadora Laila de Lima, no? Sana imulat nyo na yung mga mata ninyo. Maliwanag na ho yung mga ebidensya kung gaano katiwali itong mga Duterte. At ito na nga, may bago pang aligasyon, yung kailangan. Mulat nyo rin mga mata nyo, mga sinatong. Demonyo to. Tuloy. Matriaga. Pariaga. Okay. So, doon sa plunder case laban kay VP Sara, sa tingin niyo po ba hanggang saan makakarating itong kaso na to at sa tingin niyo po ba ay, it will be faster rather than mas matagal katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang na bigyan ng plunder case like si former President Estrada na 6 years itinagal ang kanyang plunder case tapos na pardon din siya. Palagay natin since mas maliwanag yung kaso dito, yung ebidensya, ito ay direct. Ngayon, ang pinakang komplikasyon nito ay baka hahadlang yung mga abogado niya at sasabihin na hindi pwedeng kasuhan ang isang vice president. So, pwede nilang i-invoke yan. Ngayon, pwedeng i-test yan ni Ombudsman Remulla kung isasampa niya sa Sandigan Bayan. Pero remember, hindi lang siya nga mag-isa dito. Merong kasama sila, 15 sila lahat. So ibig sabihin, kung kanya man ay hanggang investigasyon lang, pero hindi ipa-file hanggang siya ay Vice President, pero yung sa mga kasamahan niya ay pwede nang isampa, pwede nang gumulong. At iisa lang naman yung ebidensyang gagamitin nila. So, yun ang magiging komplikasyon nito. At I am sure, nanginginig na yung mga kasabwat niya, yung 14 kasama sa kaso. At may pagkakataon silang gumawa ng tama, mag-state witness na lang sila. And Senator, paano ba kung sakali, di ba kasi halos 1.5 month na lang, pwede na ulit magsampa. Kasi alam ko, first week ng February ay pwede na maglalapse na yung 1-year ban ng pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero pwede ho ba yun na ongoing, may trial siya sa ombudsman, then meron din siyang impeachment trial? Pwede po, kasi hindi yan double jeopardy dahil itong nasa ombudsman ay criminal case, criminal investigation. Yung impeachment naman ay technically parang administrative yan, tatanggalin yung titulo ng pagka-vice president. Kaya pwedeng magsabay yan. In fact, mas maganda yan dahil Sana nga, ganun. Senador, paano kung biglang sasabihin naman hindi pwede magsabay? Alam mo yung Supreme Court magulo di ba? Kung sabihin technical, hindi, bakit sabay? Yun nga fortuit nayari Diyos ko. mas maraming makakalap na ebidensya habang nag-iimbestiga yung ombudsman.
Ayun. At sa issue naman po ng world tour, quote-unquote, ni Congressman Pulong Duterte, naniniwala po ba kayo na pupuntahan niya ang lahat ng bansang yon, 17 countries? Hindi po tayo naniniwala na pupuntahan niya lahat yon. Estilo lang nila yan para hindi siya matiktikan doon sa mga bansa na talagang pupuntahan niya. Ang maximum siguro na pupuntahan niya dyan, mga 2, 3. No? At so yung iba, panding lang na lang yan para hindi nga matiktikan kung saan talaga siya nalalagi. Pero mabilis naman makita yung ano niya. Paano kaya, Senator Trillanes, yung mga sinamba mong kaso dyan? Ba't hanggang ngayon iba na yung ombudsman hindi pa yata hindi maandar. Mga flight records. Kaya ultimately, malalaman din kung saan talaga siya pumunta. Although hindi naman daw first time po ito, Senator Trillanes, na ginawa ni Congressman Pulong Duterte na last March ba of this year? Oo. Ay Specific ganun din. countries na yun. The same countries ang kanyang mga pinuntahan. At pinuntahan ba lahat? Hindi ako sure kung Hindi pinuntahan niya lahat. Pero may iba rin naman na nagsasabi na mga analyst, yung katulad ng isa nating nakausap dito, na baka ay kinukort daw niya yung ating mga OFW sa iba't ibang bansa. Kumbaga, early campaigning. Stronghold nila kasi. Oo. Hindi po ganun. Una-una, itong si Pulong Duterte ay napakagaspang niyan. Baka kung humarap sa mga OFWs yan, mabawasan pa sila ng suporta. At base sa mga insiders natin, hindi yan umiikot sa OFWs. Napakatamad niyan. Kaya dire-diretso yan kung saan yan magbabakasyon or kung may transaksyon man siyang gagawin. Kaya I do not believe na pupuntahan niya yung 17 countries na yan. Mga panlinglang lang po yan. At nakita ko nga, actually si VP Sara parang may nilaunch pa na signature campaign sa The Hague para yata bilang support. Ito na parang tanga, no? Ano naisip pa yung mag-signature campaign? Anong klase po? Tangin ng utak nito mga to. Utak talaga ng impyerno Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po ang nababasa dito? Actually, may nagsabi na nga na kapwa, supporter niya na DDS na sinabi, teka, parang scam na yan, yung signature campaign. Kasi wala namang mangyayari dyan sa signature campaign na yan. Kayo ho ba, nabasa niyo ho yun? Yung sinasabing signature campaign? Lahat ng gimmick gagawin nila. At kasi alam nila na natuldukan na yung jurisdiction issue. Natuldukan na yun. Wala na silang habol doon. Yung interim release issue, natuldukan na rin yun. Ngayon, itong fitness to undergo trial, kahit na ano maging desisyon dyan, hindi pa rin papalayain si Duterte. Kaya itong mga ginagawang mga gimmick nila, Sara, ay pinipiga na lang nila yung yung sympathy ng taong bayan, yung mga suporta nila, para magamit nila sa politika. Yun na lang po ang layunin nitong mga magkakapatid na to para ay mapakinabangan nga nila sa politika itong pagkakulong ng tatay nila. Opo. Balikan ko lang yung 17 countries. Kung sa tingin niyo po ay 3 lang, 2 o 3 out of 17 yung talagang pupuntahan niya, ano-ano po yung mga bansa dito? I would think baka ang isa doon yung The Hague talaga dahil bibisitahin niya yung tatay niya. Ano pa po yung ibang mga bansa na sa tingin yung talagang pupuntahan niya out of the 17 countries? Hindi na po muna natin sasabihin until we get the proper confirmation. Pero may kutob na kami dun sa ilang bansa na pupuntahan nila. Of course, nandiyan na nga yung The Hague, if at all. Kasi parang obligasyon na nga sa kanya yun, yung pagpunta Hindi naman dahil gusto niya. Kundi kailangan nilang pumicture doon sa para kunyari meron si. Pero may nabasa ako na may napanood na mukhang ni-reduce na yung 17 countries, ginawa lang daw 2 nito si Pulong. The Hague sa Australia na lang daw yata pupuntahan. Malasakit pa rin sa tatay niya. But other than that, ay meron silang mga pinupuntahan for some. Pasensya na kung biglaan ang anunsyong ito. Pinupuntahan for some transactions. Bakit kunyari, may something ba sila ng kanyang tatay? Apart from hindi siya yung, parang hindi siya yung paborito ba? Dahil nga, sabi nyo nga,
may mga perception na tamad nga raw po siya, sabi na mismo ng kanyang tatay. Doon naman po sa mga nakakilala sa Duterte family, alam naman yan, practically estranged yan sila eh. Kaso tuwing mga eleksyon, kailangan nilang gamitin ng isa't isa. Hindi nila, kumbaga, matanggal yon kasi ine-expect yun nung mga supporters nila. Ganun lang po, no? Kasi yung mga, siyempre, yung mga blind supporters nila, talagang they are looking at them as the ideal Filipino family. But alam niyo, kung mumulat lang nila yung mata nila, talagang makikita nilang there is something wrong dito sa mga... Talaga naman. Di ba doon may something wrong yung mga puta yan? Tignan mo nga yung baste. Halos buong katawan na. Puro tato. Tapos sabihin niya, bangag. Yun ang mukhang bangag eh. Yan pulong po. Yung Sara Duterte, yung tattoo niya, laki-laki sa binte. Paano naging, family po tayo? Kung minsan, baka maisipan nila, pati si Sara, magpapakalbo sila magkakapatid. Mga may tiniling talaga eh. Pero yun nga, maraming hindi ko alam anong klaseng mga uring tao ang nananampalataya dito sa mga putangan to. Sinaamin na nila sila yung mga demonyo, puta na, tumapalakpak pa mga animal. Anak ni Duterte at kay Duterte, makita mong dysfunctional family sila. At talagang hindi sila napalaki na maayos. Ganun lang po yan. And Senator, pahabol na tanong lang bago namin kayo pakawalan, may info na ho ba kayo kung talagang may warrant na talaga ito si Senator Bato de la Rosa? Posible kaya lumabas ito bago magpasko? Alam niyo po, Lumabas na. Sinabi na nga ni Boying Rimulya meron ng warrant. Utik yan Ewan ko, hindi ako makakaalam sa utak. Anong klase naisip yun? at this point in time, none of us can confirm or deny the existence of a warrant. Si Bato, nasa kay Bato de la Rosa na lang yan. Malalaman niya, ano ba, kung wala siyang warrant, bakit siya nag-absent? So, pwede siyang i-expel. Di ba? Kaya, at hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Kaya, nasa kanya kung isasapalaran niya yung kung may warrant nga o wala. Kasi, kahit tanungin ng, kahit na anong ahensya ng gobyerno, sinasabi walang warrant. Pero bakit siya nagtatago? Kahit anong ahensya ng gobyerno, sa ombudsman meron eh. Di ba? Oo nga po. So, sabihin, hindi niya tinatrabaho, hindi niya ginagawa yung mandato niya bilang senador at yun ang gagamitin natin na basihan pagpa-expel sa kanya in the coming months. Okay, nako, maraming salamat po, former Senator. Okay na po yun. Ang topic natin, nahaba na rin. No, mga boss? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, karaoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, God bless po. Stay safe and healthy. Sang-ayon ako sa iyo. Karox, yan ang himala ng Diyos, hindi poverty porn. Atty. Libayan, inaano ka ba ni Miss Ivana Alawi? Mag-content ka rin o baka naiinggit ka kay Miss Ivana. Thank you, Lord, sabi niya. Diba? Braveheart, shout out ha. Naku, Karox, yang si Atty. Libayan na yan, inggit yan sa mga taong kumikita ng malaki sa YouTube. Pwede. Bokchoy, Lokchoy, shout out, correct. Yan din ang napansin ko, inggitero si Libayan. Medyo yun na rin ang nakikita ko eh. Irene Dairit, welcome to the club. Bakla yata yan si Libayan, puro babae ang inaatake. Bading ka, Tony. Si Jose Claire, inaatake din. Yun nga eh. Kung ba dyan? Kalat ni Baya, shout out. Nilo Porleagan, shout out. Didisit yan si Libayan, Karox, tulad ng kanyang biyanang Magalong, rock netting. Yun dapat matikusin niya, di ba? Kalat ni ulit sus! May malaking pagnanasa lang ang putragis na kabayo. Kabayo na yan kay Ivana Alawi. Kaya nagkakaganyan ang ungas na turning kabayo na yan. Kalate ulit ito. Good morning, Kasani. Labatibahin mo ang mga ngala-ngala ng ungas na turning kabayo.
kabayo na yan, kasani, ng may masmasan. Ang putragis na yan. Ngalang-ngalahin mo na. God bless your family. God bless ka lahat niya. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out ha. Joselito Mabait, shout out. Rolando Gutay, shout out. Itong si Libayan, tinitira niyan yung mga vlogger na matataas ang mga views kasi for the views lang siya. Una na si Tulpo, Atty. Claire Castro, ngayon ito. Yun nga eh. 3JC Hope, shout out. Tawa-tawa. Oo nga ano, bakit kaya di siya maging productive vlogger? Bakit inggit na ang pinaiiral niya? O sasabihin na naman niya na bakit siya maiinggit? O bakit nga ba? Wala naman dapat ikainggit sa ginagawa ni Ibana at ibang vlogger. Gumagawa din siya ng parehong ginagawa ni Ibana na malaman niya resulta. Kaso nga, ang aim lang ni Libayan selfishness, inggit at selos. Tawa-tawa si 3JC po. Maril Pabianak, shout out ha. Talagang kapag buong puso mo ipinagkaloob ang nangangailangan, siksik, liglig, ang maapaw, ibabalik ng Panginoon. Praise the Lord. Tsaka sabi ni Ibana, mga friend, yung kikitain ng vlog na yun, tungkol kay Mang Jesus, ibibigay niya lahat doon sa matanda. Bilang tulong. Ano ba sasabihin nating poverty porn? Di ba? Di ba? Tsaka mayaman si Ibana eh. Maril Pabiano. Naku po tay, second time ko na ito pinanood at second time na din akong umiyak. Miracle nga po nangyari sa kanya. Ang nireflect yung name niya sa ating mawaing Diyos. Di ba? Norms B, shout out. Mismo Karoke, sabi niya. Chupista Bunaaw, shout out ha. Gandang gabi po kuya sa mga ka-warriors. Totoo po kuya, ramdam ko ang ginagawa niyang pagbibigay ng tulong sa mga busilak na puso. Tama na Libayan, wag mo nang pag-initan si Ibana. Yung nga ba dyan? Chupista ulit Good night din po sa iyo kuya at sa mga ka-warriors. Merry Christmas po sa ating lahat. Ilang araw na lang mga boss ha. Nangangaroling ako sa mga puso. At ako'y mamamas ko. Wala natalo tayo sa kaso eh. Shirley J. Sir, shout out Nakaka-touch naman Karox. Kababayan pa ng tatay ko si tatay. Kung ako lang mayaman, ganyan din ang gagawin ko tulad ni Ibana. Tumutulong din naman ako Karox. Monthly ko silang pinapadalan pero hindi naman kalakihan. 5 silang magkakapatid na iniwan sila ng nanay at nakakulong ang tatay nila. Taga Bicol sila. Shirley ulit Shout out sa mga buhaya ng mga taga Bicol. Kakapal nyo. Pasasa kayo sa kwarta ng taong bayan. Malunod sana kayo sa baha mga ewan. Bahala na si Lord sa inyo. Totoo yan. Shirley ha. David Ali Mendoza. Good evening po Karox. Inggit lang yan si Libayan sa mga content creator na kagaya ni Ibana Lawi. Kasi nga po, milyon ang followers nila. At least may mga natutulungan. Si Libayan, puro batikos at kumakampi sa mga dutae. Sana man lang ay tumahimik na lang siya kung di siya sang-ayon sa ginagawa ng ating gobyerno kay Digong. Siya po ba yung manugang ni Mayor Magalong? Siya nga, walang iba. JTV, shout out. Good PM. Isa ako sa fans ni Ibana. Sana dumami pa tulad niya. Sumagot si 3JCO po. Pan o hindi pan ni Ibana, dapat magpasalamat na lang, diba? Kasi she is extending her blessing to others. Si Libayan ba may nabigyan ng bahay o lupa man lang o isang baboy na paanakin para maging kabuhayan? Yan tayo eh. Ewan nga ba dyan? Masyadong magaling na eh. Hanap ng kadibate, anak ng pati.
Dapat katibatin nito si Turyon eh. Nelson Nukop, shout out. Isa rin ako sa nabudol ni Libayan. Bumilib ako dati. Kasi, dahil bumilib ako kay Magalong eh. Supporter din pala ni Digong si Magalong. Kaya erase na sila. Tanging kakampi ata si Libayan ngayon ay si Toto Kausing. Na parang nawawala rin from Rome, sabi ni Nelson Nukop. Ako rin, monti nga lang bumilib dyan kay Magalong na yan. Galing eh. Puta, biglang pinuri si Digong. Patay tayo dito. Puta ka ako. Nabudol ako. Raul Villanada, shout out. British Kuya Rox at inyong may bahay. Nanawa kayo ng 2016 na may magandang kalusugan. God is good. Totoo yan, friend. 3J Show po. All the time and all the time, God is good. Totoo yan. Ay, nako. Subok ko si God. Kalahat ni ulit oh. Kaya nga ako napunta rito dahil nga kay God eh. Huwag nating itapik ang hindi naliligong kabayong turne. Ayan. At baka maawa pa tayo ng anghit ng putragis na kabayong turne. Turne na yan. Baka umalingasaw pa tayo dito. Ikaw rin. Yun nga eh. Meme84. Shout out. Ang tagal kong hindi nakapanood ng vlog mo. Ngayon lang ulit pero hanggang ngayon pala hindi pa kayo nagkakaayos ni Grace yung hipag mo. Sana magkaayos kayo sa taong 2026. Sana. Hindi rin tagal. Hindi ako nakapag-vlog. Meron akong vlog na nahanda dyan eh. Meme. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. O nga po, nakagalit na ng nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Hanggang ngayon, alapang nakukulong. Kaumay na pinapaasa lang ata tayo. Sana, wag naman po. Diyos na ang nakakaalam. Kainis yang si Atty. Libayan. Buwang din. Talagang tatak Duterte na eh. Salamat at nakakaunawa po ang mga nagko-comment. Ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. O, diba? Mary Lebron, shout out ha. Good morning sa Rox. No skipping ad, sabi niya. Jenny B. Aguilar, shout out. Okay nga po yan, at least tumutulong si Ibana, di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Tia Delu, Sir Rox, wala namang laging magaling kundi siya. Siya lang po palagi, di ba? Nakakatawa lang po dito kay Attorney Pulpul. Tawa-tawa. Para siyang bakla. Why can't he mind his own business and scratch his own galis? Naknamputakting di mapaitlog. Talaga si Rox, ang gulo-gulo nga po ng kaliwat kanan na nakakaisip pa siyang magkaganyan. Naku sarap lang po talaga niyang hambalusin si Rox. Ang dami-dami pong bagay na pwede siyang makatulong sa ating bansa. Kung talagang ganun po siya kabait at kadakila para sa ating mga kababayan. Ang dami-daming paraan po, Sir Rox. Ito pong pinutukan ng lintik nito, di na nga nakakatulong. Nambubuisit pa. Mano ang tantanan mo yung pagka-pakialamero mo at pagka-chismoso, damontres ka. At least, yang si Ibana, tumutulong pero di nagnanakaw kahit kanino. Yung pinuno nyo dyan sa inyo, natatay ng jowa mo, bakit di yan ang kalkalin mo? Ang bulok at baka sakali, mapintahan ko yung vlog mo na kasuka-suka po Lumayas-layas ka nga dyan at baka di ako makagpigil mahambalos kita. Leche, kinam. Tiyadeli ka naman. Armando Permil, shout out. Ingitorne, Libagyan, baliw yan, puro kontra ang alam niya. Yun nga Eddie Luna, shout out Hello Karox, magandang araw sa iyo, gabi. Ano kayang palagay ng ibang tao sa ginagawa ni Ibana? Hindi kaya drama? Hindi kaya drama lang yan? Hindi. Pwede ka niyan Eto Eddie Luna
Kumbaga sa pelikula nga, oo, di ba, may mga true to life story, di ba? Pag gumawa ka ng isang pelikula, nagbahal tayo hamaba, oo. Talagang ginagandahan mo, di ba? Kumukuha ka ng mga sikat na artista na tatama sa papel. Kunyari, yun nga, Nardong Putik, o Terror ng Cavite, Robin Hood, ganyan, di ba? Gagastos ka ng marami. From the bida, kontrabida, mga supporting actor, tsaka mga babae, leading lady, whatsoever. Di ba? Kasi as much as possible, gusto mo yung pelikulang ginagawa mo, may director ka pa, may producer ka pa. Dito sa mga ginagawa ni Ibana, no? Siya na ang director, siya pa ang producer, siya pa ang bida. Hindi ba? Maganda ang pagkakagawa. Talagang from the heart, kaya nga. Pati yung... Tsaka hindi ko masabing poverty porn eh. Diba, mga boss? Kasi nga, pagka talagang makikita mo, humahagulgol si Ibana sa awa eh. Maganda yung niya eh. Mapipil mo eh. Hindi kagaya ng mga ibang poverty porn na mga parang tanga lang. Punta ng bundok, yun, maghahanap sila ng mga walang makain doon na kawawang buhay, butas-butas ang bubo, mga ganyan-ganyan. Kung ano-ano lang. Pero tignan mo yung views Tignan mo yung views, maabot ng 100,000. Tapos ang kanilang subscriber milyon na. Dahil, ganun ang Pilipino eh. Oo eh. Diba? Ito dito sa YouTube, natutunan ko dito. Pagka, yung puro kalibugan ng topic niya, yung mga nag-iimbita ng mga Viva Hot Babes, mga ganyan, yung mga Viva Max, yun, kalimutan ko pa. Ang daming nanonood doon, puro kalibugan lang ang topic nun. Nayari nga si Tulpo. Yung interview niya, Viva Max, sinabi, nagtitip si Tulpo ng 200 to 300,000. Sa tip pa lang buhay-buhay ka na. Diba? Kanya-kanyang topic eh. Diba? Meron dito. Yung pinapakita ko sa inyo yung mga TikTok. Ang ladalas ng bis nun. Nagsasayaw lang ng pag-ganon-ganon. Nakasexy-sexy. Marami nanonood. Ganon ang YouTube eh. Ako, di ako makaalis dito dahil nga hindi naman tatry ako mag-travel vlog pagdating natapos na yung problema ko dito sa aking buwisit na kapatid na asawa ko eh. Yun talaga ang purpose ko dito. Dito ako nilagay ni Lord. Kaya nagkakilala tayo dahil nga dito kay Grace Chingsay. Yan ang totoo. Tuloy natin kay Eddie Luna para ka makakuha ng million views. Para sa akin, kung totoo yan, sana maraming pinasaya si Ibana. Hindi isang tao lang kung tutusin. Ito Eddie Luna, marami siyang binigyan, hindi lang yung matanda. Binigyan niya security guard. Basta nagbigay ka, nagbigay ka ng 20. Magiging 20,000 yun. Times 100. Mga ganun ang style niya. Marami siyang binigyan actually, marami. Pero yung matanda, yung mga binigyan niya ng tinimis niya kasi siya ang lumalapit, humingi siya ng tulong. Itong matanda, yung matanda ang lumapit sa kanya eh. Yun ang nakabagbag ni Ibana eh. Tsaka talagang bibigay niya yung kikitain ng views dun sa hindi naman nagsisinungaling eh. Di sana may nagreklamo ng tinulungan niya, di ba? Wala eh. Tuloy natin yung kay Eddie Luna Ngayon, sabi nga niya, Eddie, kung bibigyan ko ito 100,000, baka malaking pera, baka mamaya mawala lang eh. Kaya binigyan niya siya ng hanggang sa siya mamatay, hindi niya na magiging maginhawa na yung matanda. Kaya nga parang milagro. Para sa akin, milagro yun. Tutuloy natin kay Eddie Luna. Kung gumastos siya ng halagang 1,000,000, sana hinahati-hati na lang niya para naman sa kagaya nung matanda, maraming napasaya. Kung 1,000,000 piso, kayang pasayahin ang 20
ang 20 katulad tao ng katulad ng matanda na si Mang Jesus. Kahit di kalakihan bawat isa katulad ni Mang Jesus. Kahit 20,000 pesos ang isa, marami silang magiging masaya. Salamat, Aros. Hindi, konti lang naman yung yung vlog niya na yun. Oo. Pinukus niya na lang kay Jesus. Oo. Pero maraming nabigyan bago pa si Jesus. Last si Jesus last. Last siya Oo. Di Luna ulit, Karox. Kung si Ivana ang hihingi sa akin, magbibigay naman ako. Kung anong meron. Kaya kong ibigay. Kung may bahay ako kahit kubo at nag-iisa ako, sasabihin ko kay Ivana, doon na siya matulog sa bahay ko pati. Ano naman? Kung masasakit ang katawan ni Ivana sa kakalakad, pwede ko namang imasahe ang masakit sa kanyang paa o kamay. Ikaw talaga, para kasi kalat niya. Di Luna. Karox, yung mga ibinigay ni Ivana kay Mang Jesus, kapiranggot lang yun sa kikitain ni Ivana. Kikitain ni Ivana. Sa nang iba yung mga ganyang kahit sabihin na totoo, ay nagagamit nila para sila kumita ng mas malaki. Kasi kung hindi ganyan, ang drama, nakakahindik daw. Hindi masyadong bebenta, lugi sila sa kita, sabi nila. Yun daw ang totoo. Pwede. Para pelikula nga yan, Di Luna Kailangan pagandahin mo para maraming manood o mag-box office, hindi ba? Di Luna ulit. Karox, may napanood ako ganyan totoo. Napanood ko ng Yari Parting Mindanao. May 2 bata na binatilyo. Nakatira sa kubo. Dumating ang 3 lalaki na vlogger. May dala silang bigas. Yun na nga. Yan yung mga poverty porn at mga grocery gaya ng sardinas, noodles, sweet. Nag-interview ng mga binatilyo, mga vlogger. Nakapanood ako niyan hanggang tinanong ang kanilang ama. Ang ama nila, nung oras na yon nasa gubat. Siguro nagkakaingin. Hanggang tinawag nila kanilang ama. Pagdating ng ama nila, nakita niya ang 3 vlogger na nagbe-video habang kinakausap nila ang mag-ama. Bakit galit ng ama ang nakalatag ng mga grocery? Alam mo, Karox, sa galit ng ama, pinagtatapon ng mga grocery. Inaway ng ama yung 3 vlogger at sinabi sa ama, hindi ko mo ganun ang kanilang kalagayan, gagamitin sila para hila kumita ng mas malaki. At pinapahiyad pa daw sila. Parang napanood ko rin yan. Inaway, sinigawan ng ama ang mga vlogger. Galit na galit ang ama nila dahil komo daw sila ay ganun ang kalagayan. Pati daw sila ginagamit para kumita, sabi ng ama. Napanood ko yan. Hindi daw nila kailangan ng mga dala nila, tapos hinawi ng ama ang mga groceries at pinagpapatungan hanggang tumilapon lahat sa grocery. Ibang tao tama naman. Tama ang sinabi ng ama. Sa ibang tao din mali. Salamat, Karox. Mabuhay ka lagi. Yun nga. Hindi, alam mo, Eddie, yung mga ganyang klaseng vlogger, meron silang kambaser. Pupuntahan nila yun. Pero dating nakausap na nila. Siguro yung 3 vlogger nito, Bagito. Napanood ko rin yan. Bagito sila. Oo. Pumunta sila doon, nakala nila, kikita sila doon. Hindi nila natimbrihan yung tatay. May mga ganyang vlogger. Pero bago sila pupunta, meron nang may pupuntang vlogger dito, tutulungan kayo, pero pipicturean kayo. Payag ba kayo? Mga ganun. Ito siguro, yung napanood ko rin ito sinasabi mo. Napanood ko din to. 3J Show po. Hello, Sir Rox. Ano na bang nangyayari dito kay Gonson? Halos lahat na inaaway niya. Strategy na ba yan para sa umingay ang pangalan niya? May balak siya sa 2026. Sobrang siyang maingay ngayon. Ang pinag-iingay pa naman niya puro nega. Naku, hindi ko na inaano yan. Hindi ko na pinapanood yan
Sa totoo lang, 3J Hope. Mag-isang oras tayo mga pre. No? Sir Rox, ito si Libayan, wala nang magawa sa buhay. Lahat na lang kinakaingitan. Pati si Ivana, di nakaligtas sa kanya. Kasi naman itong si Libayan, naging alagwanso na. Nag-alagwanso na rin. Kung ano man ang content ni Ivana, di magganon din siya. Problema kasi dyan kay Libayan. Gusto niyang pigilan ang mga tao na mag-vlog ayon sa gusto nila. Itong mga vlogger na ito, like Pugong Biyahero, hayaan natin sila kung ikilaligaya nila yan. Why not coconut? Di gayahin din ninyo ang dapat kinakastigo ni Libayan. Itong si Guanzon, Bongo, Bato, Kimo, Dismaya, at iba pa dahil sa mga ito ang nagpapalumpo sa ating bansa. Si Ivana, naman tumutulong lang ayon sa parang gusto niya. Kaligayahan ni Ivana yun. Anong paki nyo? Ito nga. Di ba? 3J Show po ito. Si Rox, si Libayan, nawala na rin sa katinuan. Hindi na siya critical thinker na kanyang sinasabi lagi noon. Naging critic na lang siya nang gusto niyang i-criticize. Mga gumagawa ng mga content na diswak sa kanyang panlasa, so what? Karapatan nila yun. Wala naman silang sinasaktan. Wala naman silang inabuso. Maka-criticize lang ito si Libayan. Totoo yan. Eddie Luna ulit to. Karox, oo, naniniwala ako na malaking tulong na gawa ni kay Mang Jesus. At labis na kinatuwa ni Mang Jesus. Kaya lang napabuhos lahat kay Mang Jesus ang biyaya. Kung totoo man yun na ginawa ni Ivana. Alam mo, Eddie Luna, hindi lang si Kay Jesus. Marami siyang nabibigyan ng mga ganyan. Oo, pag talagang iba yung Ivana para sa akin ha. Oo. Iba yung galaw niya. Oo. At hindi siya humihingi ng kagaya nitong mga Pugong Biyahero na to, mga kusino. Humihingi sila ng tulong doon sa mga subscriber nila para ipagawa yung pinangako nila doon sa taga-bundok na patatayuan nila ng bahay. Oo. Pero sililista naman daw nila. Ito yung nagastos, binigay ni ganito from ganitong bansa, ganito, pasalamat kayo sa kanila, mga ganon. Di ba? Ito naman mga taga-ibang bansa na kaibabayan natin. Busila nga yung puso nila. Di ba? Naawa sila doon. Sila kumbaga sa meron silang kapasidad para tulungan yung naghihirap na naging palabas nitong si Pugong Biyahero. Ganun. Magsasalita pa si Pugong Biyahero na ako'y instrumento lang ni Lord. Pero ang tumulong sa inyo, itong mga subscriber ko na ganito. Ganun, di ba? Alam mo sa kanya-kanyang di ba mga boss? Parang mga politiko. Di ba? Putang ina, puro pangako. Pag naupo na mga putang ina ng demonyo. Stupido kayo, ba't kayo naniwala sa akin? Sabi ni Digo. Eddie Luna ulit, tuloy natin to. Hindi naman actually napabuhos lahat doon. Alam yung tinulong ni Ivana doon sa totoo lang? Oo. Barya lang sa kanya. Oo. Kung totoo man ang ginawa ni Ivana, ang nakakalungkot lang marami pa din ang kagaya ni Mang Jesus na naghihintay ng konting biyaya. Nakakalungkot na sana. Yung natanggap ni Mang Jesus na biyaya galing kay Ivana nahatian man lang ang ibang kagaya ni Mang Jesus. Alam mo, Eddie, yung pamilya ni Jesus lahat, yung mga kapatid niya, lahat sila, mga kamag-anakan niya, sila ang natulungan ni Ivana, yung buong pamilya, hindi lang si Jesus. May mga pamangkin pa si Jesus na wala ring matiran doon sa Albay, sa Bicol. At doon na sila lahat titira, doon sa lupa. Malaki raw malaki, mantaki mo 500,000 doon sa lugar na yon, malaki-laki yon. Di ba? Tuloy natin. Doon na lahat titira yung buong pamilya niya. Doon sa bahay siguro na ipapatayo ni Ivana. Di ba?
Gusto na. Kaya lang nabuhos. Tumanyon at hindi isang drama lang ay andun pa rin ang kulay ni Ibana. Nagamit din nila ang mga taong walang-wala. Andyan pa rin ang kulay na negosyo ni Ibana. Mas malaki ang kikitain niya kontra binigay. Pero yun nga sabi, pinanood mo sana, sabi ni Ibana, lahat ng kikitain ng vlog na to kay Mang Jesus ay ibibigay ko sa kanya bilang tulong. Sinabi niya yan. Karamihan, basta tinulungan niya talaga, yung binigay niya ng bahay, ganyan. Pati yung kikitain ng vlog, ibibigay niya. Ganon yung Ibana eh. Kaya ako, maganda pa, di ba? Binigay, maniniwala, sabi ng iba. Maniniwala pa sila kay Ibana. Binigay nga. Kung hindi siya binabayaran ng YouTube, ginawa niya daw content yung para kumita ng doble, bibigay niya. At kung tutulong siya, walang camera at ibang tao na lang ang magbalita. Sa madalit salita, nakagoyo din si Ibana gamit ang mga taong wala. Para sa akin, Karox, bakit di ibinigay ni Ibana sa mga mahihirap ang pera niya ng walang camera at walang YouTube? Sama dahil sabi, negosyo din nga ni Ibana yan. May kasamang drama, iyakan. Kaya lang, Karox, wala tayong magagawa. Iba-iba ang opinion ng tao. Salamat sa iyo at sa iyo ng marami, Karox. Merry Christmas, family. Ganon din ang hipag mo. Baka pwede mo, Karox, amuin mo, baka maunawaan niya. Alam mo, bahala na si Lord sa kanya, Eddie Luna. Shout out, Brother Elias Isyo, John Dimango, Eman Escalona, shout out Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, Adoracion Timaranan. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. Marami tayong napagkwentuhan, ano? God bless. Merry Christmas mga friend.